Sa bawat sulok ng dilim, tayo ay may mga kwentong hindi nais masambit. Mga kwento at lihim na pilit itinatago ng katahimikan ng gabi. Ngunit ngayon, tayo'y makikinig. Maligayang pagdating sa mundo ng hindi maipaliwanag, kung saan ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa kathang isip. Ito ang kwento ng kilabot. Filipino Horror Stories. Maligayang pakikinig sa pinakaunang episode ng Kwento ng Kilabot, Filipino Horror Stories. Para sa ating unang kwento, ating pakinggan ang istorya mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig na ibinahagi sa atin mula sa social media na tiyak kong gagambala sa inyo sa tuwing kayo'y mag-iisa sa dilim. Pinamagatang Ang Batang Mula, Maynila. Unang kapitulo. Mga anino ng digmaan. Taong 1942, naghahari ang dilim sa mga baryong nakapaligid sa bundok ng Sierra Madre. Umiiyak ang hangin gabi-gabi. Tila sinusundan ang bawat pamilya ng pagkawala, gutom at sindak. Maririnig sa di kalayuan ang mga nagngangalit na pagsabog. Tuloy-tuloy na putok ng bala at ang kulay pulang lagablab na dala ng digmaan. Sa isang baryo sa Nueva Ecija, naninirahan si Agnes, isang tahimik ngunit matatag na babae. Kamakailan lamang ay ipinadala ang kanyang asawang si Tomas upang lumaban sa mga Hapones. Naiwan siya sa kanilang bahay na kawayan kasama ang biyenang babae na si Aling Lusing at ang nakakabatang kapatid ng kanyang asawa, si Benong, isang lalaking baluktot ang hita mula pagkabata, dahilan kung bakit hindi siya natanggap sa hukbo. Si Benong ay palaging tahimik, ngunit mapanlingas ang mata. Laging nakatitig kay Agnes kapag siya ay naglalaba o nagsisibak ng kahoy. May panibugho sa mga mata nito, sa kanyang pagiging inutil, sa pagiging sundalo ng kanyang kapatid, at sa kagandahang taglay ni Agnes na tila hinubog mismo ng kalikasan. Ikalawang kapitulo. Ang Batang May Bukol. Isang araw, dumating si Julio, isang batang lalaki mula Maynila na ipinagkatiwala ng isang madre kay Agnes. Payat ang bata, namumutla at halos walang imik. Sinasabing siya ay natagpuan sa isang simbahan sa siyudad na binumba ng mga eroplanong Hapon. Sa batok niya ay may namumuong malaking bukol na tila unti-unting lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Malapit na siyang kunin. Bulong ng madre kay Agnes. Ingatan mo siya. Hindi siya basta bata lamang. Hindi na nagtanong si Agnes. Nakikita niya sa mga mata ng bata ang kanyang sarili sapagkat mga madre din ang nag-aaruga sa kanya hanggang sa siya'y maghustong gulang. Ang kanyang asawa naman na si Tomas ang naunang pumayag sa ideya sa pagkupkop sa bata. Pinatuloy niya si Julio sa kanilang tahanan, ngunit hindi iyon nagustuhan ni Benong. Isa na namang pasanin, irap niya. Hindi mo man lang ako tinatanong kung gusto ko yan dito?
Bahagi siya ng tahanan habang wala si Tomas. Sagot ni Agnes. Tungkulin nating alagaan ang mahina. Hindi ka ba nahahabag sa kanya? Ngunit hindi mahina ang batang si Julio. Kahit payat, ang mga mata niya ay tila may lamlam ng daan-daang taon. At kung minsan, tuwing gabi, ay makikitang nakatingala sa langit habang pabulong na nagsusumamo sa isang wikang di maintindihan. Kapitulo 3. Ang gabing may itim na ulan. Makalipas ang 3 linggo, nagsimulang magbago si Benong. Palaging nawawala tuwing gabi, kung uuwi naman ay may dalang kakaibang amoy. Parang nasusunog na buhok at bulok na karne. May mga nakapagkwento na ito raw ay nakikita na lumalabas sa isang bahay ng matandang babae sa karatig bayan nila na San Juan. Isang madaling araw, nahuli siya ni Agnes na nagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay habang may sinasambit na mga salitang Latin gamit ang dugo ng manok at itim na kandila. Tuklawin mo ang kanyang puso. Sa akin siya. Sa akin siya. Sambit ni Benong habang dinuduruan ang kanyang sariling anino. Hindi ito sinita ni Agnes. Sa kanyang isip ay naawa lamang siya kay Benong. Sa kanyang paniwala ay dala lamang ito ng depresyon dahil sa kanyang kapansanan. Samantala, unti-unti namang lumalala ang sakit ng bukol sa likod ni Julio. Dahil dito ay nagpasya si Aling Lusing na pasamahan na siya kay Agnes patungo sa doktor na nasa karatig baryo. Pagdating sa klinika ni Dr. McMurray, kinumbinsi sila nito na dun na muna manatili ng hanggang sa 2 araw. Sinabihan sila ng Amerikanong doktor at misyonaryo na inaasahan ang matinding labanan sa mga lugar na kanilang daraanan pauwi. Minabuti na din ni Agnes na sundin ng doktor para na din sa kapakanan ng bata. Siya naman ay tiwala na walang mangyayaring masama kay Aling Lusing at Benong dahil meron silang pagkukublihan sa kagubatan, sakali mang lumala ang gulo. Sa 2 magkasunod na gabi ay kitang-kita ni Agnes ang pagkabalisa ng bata. Paliwanag naman ni Dr. McMurray ay maaaong isang malalang impeksyon ang nagdulot ng bukol sa likod ni Julio. Sa kasamaang palad, sinabi din ng doktor na di sapat ang kanyang mga aparato at gamot para sa kondisyon ni Julio, kaya minabuti na nila Agnes na umuwi. Pagkatapos ng 2 araw, pagbalik ni Agnes at Julio, natagpuang patay si Aling Lusing. Nakanganga, wala ng mga mata, at parang kinain mula sa loob ang kanyang laman loob. Iniulat ni Benong na inatake ng mabangis na hayop, subalit ang mga marka ng kagat ay tila mula sa tao. Kapitulo 4. Ang pakpak ng bata. Habang lumalala ang bangungot sa baryo, lalo namang lumalaki ang bukol ni Julio. Isang gabi, habang nahihimbing si Agnes, may narinig siyang pagaspas sa labas. Pagtingin niya, nakita niyang si Julio ay nakaluhod sa harap ng isang puno, umiiyak habang unti-unting bumubuka ang kanyang likod. Mula sa tumutubong tumor
ay lumalabas ang dalawang puting pakpak, duguan, pilipit, at tila nasasaktan sa paglaki. Ang buong paligid ay tila tumigil sa paghinga. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi ito kasamaan. Ito ay pagdurusa. Bantay ako, Inay Agnes. Bulong ni Julio nang mapansin siya. Nandito ako para sa iyo. Ngunit kailangan mo akong paniwalaan. Si Benong, hindi na tao. Sa takot ni Agnes ay siya ay napatakbo. Sinubukan niyang bumalik sa simbahan upang kausapin ng madre na unang kubupkop kay Julio. Halos halughugin ni Agnes ang kapitolyo at ang simbahan, ngunit siya ay bigo. Pagkalipas ng ilang oras, kinausap siya ng isa sa mga gerilya na nakabantay sa bayan at sinabing halos lahat ng mga kawani ng gobyerno, pati na rin mga tauhan ng simbahan ay dinakip ng mga Hapon. Wala nang nagawa si Agnes kundi ang umuwi. Hindi na rin niya nakita si Julio sa kanilang bahay. Kapitulo pang-5, Ang Halimaw sa Silong. Kinagabihan, nilapitan ni Benong si Agnes sa kanyang silid. Hubad ang pangitaas nito, at sa ilalim ng balat ay tila gumagalaw ang mga ugat. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na, ang mga mata ay dilaw, at sa kanyang bibig ay may maitim na laway. Mahal kita, Agnes. Noon pa man, ako dapat ang napupunta sa iyo, hindi si Tomas. Kung hindi mo ako matutunan mahalin, wala ka ng pagpipilian. Bago pa siya makalapit, dumating si Julio, ngunit hindi na siya bata. Lumalaki ang kanyang katawan, ang kanyang mga matay nagliliwanag, at ang kanyang puting pakpak ay bumalot kay Agnes. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang liwanag na tila apoy na banal. Napasigaw si Benong, nasusunog mula sa loob. Kumalat ang apoy sa buong katawan niya habang siya'y lumalaban. Dumadagundong ang sigaw ng isang nilalang na nilimot ng langit. Ikaw ay pinili, ngunit pinili mong maging hayop. Bulong ni Julio sa anya. Sa huling paggungol, nagsabog ng itim na dugo si Benong habang lumalakas ang ulan. Ngunit ang ulan ay hindi tubig. Ito ay abo. Ang huling kapitulo, pagkatapos ng dilim. Nang dumating ang mga gerilya upang inspeksyonin ang lugar, natagpuan nilang mag-isa si Agnes sa harap ng apoy na nanggagaling sa isang hukay. Wala si Benong, walang bata. Naiulat na si Tomas ay nasawi sa bataan. Ngunit sa tuwing gabi, sinasabing may isang babae sa baryo na sinasayawan ng mga puting ibon, habang sa kanyang ulunan ay bumababa ang liwanag ng buwan na hugis mga pakpak. At kung dadaan ka sa baryo ng San Juan, huwag kang lalapit sa matandang babae na nag-aalay ng kandila sa ilalim ng punong akasya. Dahil minsan, sa gitna ng kanyang mga bulong, maririnig mong binabanggit ang isang pangalan. Benong. Benong, wala na ang bata. Pwede ka na ulit lumabas. Maraming salamat sa pakikinig sa episode 1 ng Kwento ng Kilabot, Filipino Horror Stories. I-follow lamang ang page para sa mga susunod pa na mga episodes.